Si James Banks next GOAT o feeling lang? Tara pag-usapan natin. Si James Banks, para sa ilan, isa siya sa pinakaastig na players na lumabas sa Mobile Legends community nitong mga nakaraang taon. Para naman sa iba, isa lang siyang player na marunong gumawa ng highlights para sa social media. May mga nagsasabing susunod na GOAT, may mga nagsasabing overrated, may mga naniniwalang kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling, at mayroon ding nagsasabing malayo pa ang kailangan niyang patunayan. Pero bakit nga ba ganito kainit ang usapan tungkol sa kanya? Ano bang meron kay James Banks na nagpapahati sa opinyon ng mga tao? Talaga bang isa siyang future legend? O isa lamang siyang produkto ng hype, flashy plays at viral clips? Ngayong video, hindi tayo basta magpapadala sa hype. Hindi rin tayo basta makikinig sa bashers. Susuriin natin ang kanyang gameplay, ang kanyang strengths, ang kanyang weaknesses, at ang tanong na gustong sagutin ng maraming Mobile Legends fans. Si James Banks ba ang susunod na GOAT? O feeling lang? Bago natin pag-usapan kung gaano siya kagaling, balikan muna natin kung bakit siya nakilala. Sa panahon ngayon ng Mobile Legends, napakahirap mapansin. Libo-libong players ang naglalaro araw-araw. Daan-daang streamers ang gumagawa ng content. At halos lahat ay gustong maging susunod na malaking pangalan. Pero si James Banks, nagawa niya makuha ang atensyon ng komunidad. Hindi dahil sa trash talk, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa gameplay. Kapag pinanood mo ang kanyang mga videos, makikita mo agad kung bakit maraming nahuhumaling. Mabilis ang kamay, mabilis ang desisyon, at madalas, parang isang hakbang siyang nauuna sa kalaban. May mga clips na parang imposible, mga outplay na tila hindi dapat mangyari, mga comeback na akala mo tapos na ang laban. At iyon ang klase ng content na gustong-gusto ng mga manonood. Dahil aminin natin, lahat tayo gusto makakita ng mga plays na hindi natin kayang gawin. Pero dito nagsisimula ang problema. Dahil sa esports at competitive gaming, hindi sapat ang pagiging flashy. Hindi sapat ang pagiging entertaining. Hindi sapat ang pagiging viral. Kailangan mong manalo. At dito pumapasok ang mga kritiko ni James Banks. Ayon sa kanila, masyadong nakasentro ang kanyang laro sa paggawa ng malaking play. At minsan, kapag hindi gumana ang plano, malaki rin ang kapalit. Sa madaling salita, high risk, high reward. Kapag gumana, mukha kang henyo. Kapag pumalya, mukha kang feeder. At ito ang manipis na linya na nilalakaran ng maraming mechanical players. Dahil ang pinakamahirap sa Mobile Legends ay hindi gumawa ng isang magandang play. Ang pinakamahirap ay ulitin iyon ng paulit-ulit laban sa pinakamalalakas na kalaban. Doon na susukat ang consistency. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanyang pinakamalaking sandata, mechanics. At kung magiging patas tayo, napakahirap kontrahin ang argumentong magaling siya. Dahil kita naman sa gameplay, hindi mo kailangan maging analyst para makita yon. Makikita mo sa movement, makikita mo sa positioning, makikita mo sa bilis ng kanyang reactions. May mga pagkakataon na tila alam niya ang mangyayari bago pa ito mangyari. At iyan ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala sa kanyang potensyal. Dahil ang mechanics ay isang bagay na hindi madaling ituro, hindi madaling kopyahin, at hindi madaling makuha. May mga player na 10 taon nang naglalaro, pero hindi pa rin naaabot ang ganitong antas. Pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa mechanics, game sense. Dahil sa pinakamataas na antas ng laro, halos lahat magagaling na, halos lahat mabilis na. Ang pinagkaiba na lang ay kung sino ang mas mahusay mag-isip, kung sino ang mas mahusay mag-isip, kung sino ang mas mahusay magbasa ng kalaban. At dito nagkakahati ang opinyon tungkol kay James Banks. May mga nagsasabing mahusay siya rito, may mga nagsasabing kailangan pa niyang mag-improve. At marahil, pareho silang tama dahil may mga pagkakataong napakaganda ng kanyang decision making. Pero meron din mga sandaling nagiging sobrang agresibo siya. At sa mataas na antas ng laro, isang maling desisyon lang, maaaring matapos agad ang laban. Isa pang dahilan kung bakit mahirap tawaging GOAT si James Banks ay dahil mabigat ang salitang GOAT, greatest of all time. Pinakadakila sa lahat ng panahon. Hindi ito titulo na nakukuha dahil sa isang magandang season. Hindi ito nakukuha dahil sa isang magandang season. At lalong hindi ito nakukuha dahil sa dami ng followers. Ang GOAT, may mahabang kasaysayan ng panalo, may championships, may consistency, may legacy, may impluensya sa buong laro. At sa puntong ito, hindi pa natin masasabi kung naroon na si James Banks. May potensyal? Oo, malaki, pero potensyal pa lamang yon. Kaya balik tayo sa pangunahing tanong. Si James Banks ba ay next GOAT o feeling lang? Pagkatapos suriin ang kanyang gameplay, ang sagot ay nasa gitna. Hindi siya overrated na gaya ng sinasabi ng ilan. Pero hindi rin natin maaaring sabihin na GOAT na siya ngayon. Ang totoo,
Isa siyang player na may napakataas na ceiling. Isa siyang player na may pambihirang mechanics. Isa siyang player na kayang gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Ngunit para maging alamat, kailangan pa niyang patunayan na kaya niyang gawin ito ng paulit-ulit. Sa pinakamalalaking laban, sa pinakamalalakas na kalaban, sa loob ng maraming taon. Dahil ang tunay na GOAT, hindi lang naaalala dahil sa highlights, naalala siya dahil binago niya ang laro. At marahil lang, nasa simula pa lang tayo ng kwento ni James Banks. At ang tanong kung magiging GOAT ba siya ay hindi pa nasasagot. Pero isang bagay ang sigurado, habang patuloy siyang naglalaro, patuloy rin siyang magiging sentro ng usapan. At ikaw, sa tingin mo, si James Banks ba ang susunod na GOAT o feeling lang? Comment your thoughts below. Titira, pero gagawa siya ng play. The man with a million moves. Kaso nga lang, halos kamilyon din ang kanyang